Samahan niyo naman po kami mga kananays sa aming kaganapan ng aming buhay. Sa mga araw na ito mga kananays ay uuwi nga po kami ng Pangasinan. Maaga nga akong nagising mga kananays dahil nga po gagayak nga po kami. Kaya ito mga anak ko mga kananays ay pinauna ko na nga silang maligo. At habang ako naman mga kananays ay naayos ko nga yung mga dadalhin naming mga gamit. Nakaalis na nga kami sa bahay mga kananays kaya ito biglang may ililibing nga nakasalubong nga namin kaya napahinto nga muna kami ng sandali. Makikita ko naman talaga yung mga mukha ng aking mga anak dahil nga po makakapasyal na naman po sila ng Pangasinan. Dito nga kami magpapahatid kay kuyang driver mga kananays dahil nga po dito po talaga yung sakayan ng jeep papuntang San Jose. Doon lang naman po kasi mga kananays yung sakayan ng mga bus papuntang Pangasinan. Kaya nga po on the way nga po muna kami ng San Jose. Fast forward na nga po muna tayo mga kananays dahil nga po nandito na nga po tayo sa Walter Mart ng San Jose. Bali dito nga po kami maghihintay ng bus mga kananays sa harapan ng Walter Mart ng San Jose. At sakto naman na pagbaba namin ng jeep mga kananays ay sakto naman po na may dumating na bus. Ay, hindi na po kami nagtagal na naghintay ng bus sa harapan ng Walter Mart. Pagkasakay pa nga lang po namin ng bus mga kananays ay tignan nyo naman yung mga anak ko mga kananays ay talagang nalalanta na naman po sila mga kananays na parang halaman. Ayaw nga po nila yung amoy ng aircon mga kananays sa loob ng bus. Kaya nagtakip na nga muna sila ng mga ilong nila mga kananays dahil pag naamoy nga nila yung aircon ng bus mga kananays ay nasusuka nga po sila or nahihilo. At habang ako naman mga kananays ay nakatawag nga po pala ako sa asawa ko ay kausap ko nga pala dyan sa mga oras na yan. Tagal nga po ng aming biyahe mga kananays 1 hour na mahigit po mga kananays ay ako naman ay parang nahihilo na nga din. Hindi ko nga alam mga kananays kung nahihilo nga ba ako sa gutom or nahihilo or nasusuka nga ako sa aming biyahe or amoy ng bus. Umalis po kasi kami sa bahay mga kananays ay wala nga po kaming almusal na kinain. Kaya mas mainam po mga kananays bago po tayo bumiyahe mga kananays ay kumain nga tayo kahit konti meron lang. Meron din kasi mga bus mga kananays na nakakahilo talaga ang mga amoy. At dahil kakadaldal ko nga dito mga kananays ay nandito na nga po kami sa Ordaneta ng Pangasinan. Bale alas 12 na nga po kami nakarating dito sa Pangasinan mga kananays. Mula Muñoz, San Jose at Ordaneta nga mga kananays ay nakatatlong oras nga po kami ng mahigit na biyahe namin. Kaya nung nakarating na nga po kami dito sa Ordaneta mga kananays ay dito na nga muna kami sa SM tatambay. Dahil nga po napakainit po yung aming biyahe mga kananays kaya dito nga muna kami sa SM magpapalamig muna kami. Palakad-lakad nga lang muna kami dito mga kananays habang nga po kami ay nagpapalamig muna ng kaunti. Bali tumingin-tingin na nga muna ako ng mga appliances dito mga kananays dahil nga po bala ko pong bumili ng aming TV. Bali na may nakita naman po akong TV mga kananays kaso nga lang po hindi ko po afford yung mga price niya. Sobrang ganda talaga yung TV na nakita ko mga kananays at matibay nga po siya. Nasa 55 or 50 inches nga po yun, 'di ba? Sobrang laki na nga yun. At habang nga po pala inaantay ko yung mga kapatid ko mga kananays dahil nga po sabi nga nila sa akin is pupunta nga din daw po sila dito sa SM. Kaya nagtingin-tingin na nga muna ako ng mga sandals dito sa Parisian mga kananays dahil napakaganda nga po yung mga items nila dito. At syempre pinalitan ko na nga rin po ng battery ng aming relo na G-Shock mga kananays. Sayang naman kung hindi ko pa nga ito gagamitin. At nag-chat na nga rin po sa akin yung mga kapatid ko mga kananays na nandito na nga daw sila sa loob ng SM. Kaya sabi ko sana ko mga kananays ay tignan niya nga muna yung mga tita niya baka nandito na nga talaga sila. At habang na po nagbibideo yung anak ko dito mga kananays ay hindi nga agad nila napansin. Natutuwa talaga ako sa mga reaction ng mga kapatid ko na to. At tuwang-tuwa naman po tong anak ko mga kananays dahil nga po gulat na gulat nga po itong isang tita niya nung nakita niya nga po yung anak kong nagbibideo sa kanila. May paturo-turo pa nga yung isa mga kananays. Pinuntahan na nga nila ako dito mga kananays dahil nga po sabi ko nga pinapagawa ko nga po yung G-Shock namin. Mga ilang buwan na po kasi mga kananays na naka-stock nga po yung G-Shock na relo namin. Kaya nandito na nga rin po ako sa SM mga kananays ay pinalitan ko na nga po ng kanyang battery para maisuot ko na nga ito. Nung napalitan na nga po yung battery ng relo namin mga kananays ay agad na nga po kaming pumunta dito sa Jollibee. Dahil nagutom na rin po ang aming mga alaga sa bitukan namin mga kananays. At itong mga kapatid ko naman mga kananays ay hindi pa nga po sila nananghalian na katulad namin. Bali inutusan pa nga ako ng asawa ko dyan mga kananays nakakain na nga muna kami dito sa Jollibee. At siya nga daw po yung manlilibre sa amin. Aba, wag mo sabihin na ako ay kuripot. Bali, hinayaan ko na nga din po yung mga kapatid ko mga kananays na sila na nga po yung mag-order ng aming kakainin ngayon. After 30 minutes nga po yung paghihintay namin mga kananays ay tumunog na nga ito. May dalawang bata na naman na masaya mga kananays dahil nga po kakain na naman po sila dito sa Jollibee. Bali, isang bucket na nga lang po ang in-order ng mga kapatid ko mga kananays para naman po sa ganun is medyo makatipid-tipid nga po ng kaunti at medyo nga po sulit na sulit po yung pagkain nga dito sa Jollibee. Itong kapatid ko nga po mga kananays, bali kumuha nga po muna siya ng pinggan at saka kutsara at tinidor mga kananays
kananays dahil nga po wala naman po silang isinerve sa amin kaya siya na nga muna yung pumunta at kumuha. Kita nyo naman yung saya ng bunso ko mga kananays ay talagang nagpapakyut pa nga. Sweet sa akin yung mga kapatid ko ngayon lang mga kananays kaya yan. Sila nga po yung nagsiserve ng aking pagkain. Sweet naman po talaga sila yun mga kananays lalo sa personal at hindi lang po halata sa kanilang mga mukha. Parang tingin nyo lang sa kanila mga kananays ay napakasuplada nga nila. Pero hindi mga kananays dahil nga po itong mga kapatid ko mga kananays pag nakasama mo nga sila ay talagang sasaya ang buhay mo. Napakasutil lang nga nila mga kananays at laging nagpapatawa ganon. Ang sarap sa pakiramdam mga kananays na itong mga kapatid ko ay nagkakasundo nga kami palagi. At meron din kasi yung mga panahon mga kananays na meron din po kaming hindi pagkakaintindihan. Naayos naman namin agad mga kananays hindi tulad yung mga ibang magkakapatid halos sinusukan na nga nila sa isa't isa. At halos magpapatayan na nga po sila. Ano ba yan? Iba-iba kasi yung mga ugali ng magkakapatid mga kananays. Pero sa karamihan ngayon mga kananays ang dahil sa pera ay sinusuko na nga nila sa bawat isa sa kanila. At hanggang dito na lamang po ang aming video mga kananays. Salamat sa inyong panonood. God bless everyone.